Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na magpapakita kung paano ang isang pangarap ay maaaring maging isang bangungot sa isang iglap lamang. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano ka babangon kung ang mismong taong nangakong sasaro sa'yo sa bawat pagbagsak siya pala ang dahilan ng iyong pagkakadapa? Ito ang kwento ni Luningning. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng restaurang Hiraya ay tila yumayakap kay Luningning, ngunit ang init sa kanyang dibdib ay nagmumula sa purong kaligayahan. Dahan niyang hinapros ang kanyang buting bestida, isang damit na pinili niya para sa gabing ito ang kanilang anibersaryo. Sa ilalim ng mamahaling tela, mararamdaman ang banayad na umbok ng kanyang sinapupunan, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Castigo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 5 taon. 5 taon na puno ng mga pangarap na unti-unting natutupad. Naalala niya ang mga pangako ni Castigo sa kanya sa harap ng altar. Ikaw ang aking liwanag, ang aking Luningning. Hindi ko hahayaang dumilim ang iyong mundo. At sa loob ng 5 taon, pinaniwalaan niya iyon. Bawat araw sa tabi ni Castigo ay parang isang panaginip. Ngunit hindi niya alam, malapit na siyang magising. Isang anino ang tumabon sa liwanag ng kandila sa kanilang lamesa. Inangat ni Luningning ang kanyang paningin, handa nang salubungin ng isang matamis na halikang asawang kararating lang. Ngunit hindi si Castigo ang kanyang nakita. Isang babaeng nakasuot ng isang mapulang bestida na tila kulay ng dugo at panganib ang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang ngiti ay puno ng pangungutya. Siya si Silakbo del Rio, isang pangalang pamilyar sa mga pahina ng business section, ngunit isang mukha na ngayon lang niya nakita ng ganito kalarit. Luningning Alcacid, sabi ni Silakbo, ang kanyang boses ay parang sana na may tinatagong patalin. Napakasaya mo naman yata. Nagdiriwang ka ba? Naramdaman ni Luningning ang pagbilis, ang tibok ng kanyang puso. Ang mga mata ng ibang mga customer sa mamahaling restaurant ay unting napupunta sa kanilang direksyon. Sino ka? Mahinang tanong niya, kahit na may isang bahagi sa kanya na ayaw malaman ng sagot. Tumawa si Silakbo, isang tawang malamig at walang kagalakan. Ako lang naman ang nagpapasaya kay Castigo sa mga gabing hindi siya umuwi sa'yo. Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Luningning ang palalamig ng kanyang mga kamay. Hinanap ng kanyang mga mata si Castigo, umaasang makikita niya itong paparating upang ipagtanggol siya, upang itaboy ang babaeng ito. At naroon na siya, nakatayo malapit sa entrance, hindi kalayuan sa kanila. Nakatingin, walang ginagawa. Akala mo ba sa'yo lang umiikot ang mundo niya? Patuloy ni Silakdo. Bawat salita ay idinidiin. Habang ikaw ay abala sa pagiging perpektong asawa, ako ang nagbibigay sa kanya ng mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Kinuha ni Silakbo ang isang kopita ng red wine mula sa isang waiter na napadan. Lumapit siya kay Luningning, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Para sa'yo at sa anak mo, bulong niya bago ibuhos ang laman ng kopita direkta sa puting bestida ni Luningning, sa mismong bahagi kung nasaan ang kanyang sinapupunan. Isang kolektibong paghina ng pagkagulat ang narinig mula sa paligid. Ang malamig na alak ay gumapang sa balat ni Luningning, ngunit mas malamig pa ang yelo
na bumalot sa kanyang puso. Ang matingkad na pulang mansa sa kanyang puting damit ay parang isang sugat na biglang bumukas. Nakatitig lang siya sa mansa, hindi makapaniwala, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kahihiya ay parang isang kumot na bumalot sa kanya, masakit, mabigat. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang mga mata niya ay muling napako sa iisang tao, kay Castigo, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. Nakatingin pa rin ito. Walang emosyon, walang galit para kay Silakbo, walang awa para sa kanya. Ang tanging nakita niya sa mga mata nito ay pagkainis dahil sa iskandalong nangyayari. Ang katahimikan ni Castigo. Iyon ang pumatay sa puso ni Luningning. Mas masakit pa sa mga salita ni Silakbo. Mas masakit pa sa kahihiyang nararamdaman niya. Ang kanyang panalahimik ay isang isang pagtataksil. Nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng restaurant, isang presensya ang agad na pumuno sa silid, isang presensya ng kapangyarihan at hindi may kakailang awtoridad. Sila Kanal Casid, ang kanyang kuya, ay pumasok na may aapoy na mga mata. Hindi niya pinansin si Silakbo. Hindi niya tinapunan ng tingin si Castigo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa nanginginig na si Luningning. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Sa isang iglap ay nasa tabi na niya ito. Hinubad niya ang kanyang mamahaling business coat at mainat na ipinatong sa mga balikat ng kapatid. Tinatakpan ang mansa, tinatakpan ang kahihiyan. Pagkatapos ay dahan siyang humarap kay Castigo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang bagyo. Sa isang boses na malamig at puno ng pangako, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Tapos ka na. Bawat hakbang palabas ng restaurang Hiraya ay parang isang pagtapak sa nagbabagang uling para kay Lakan. Ang bigat ng braso ni Luningning na nakasandal sa kanya ay hindi pisikal na pasanin, kundi isang emosyonal na bigat na dumadagan sa kanyang puso. Ang tanging nakikita niya ay ang pulang mansa sa puting bestida ng kapatid, isang simbolo ng karahasan at pagtataksil na gusto niyang burahin sa mundo. Isinakay niya si Luningning sa backseat ng kanyang kotse. Ang katawan nito ay naninigas pa rin sa pagkabila. Isinara niya ang pinto ng may sobrang iinat na parabang ito ay babasaging kristal. Ngunit nang makaupo na siya sa driver's seat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pinipigilang galit habang humahawak sa manibela. Ang biyahe ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Angin ang mahihinang hikbi ni Luningning ang sumisila dito. Hindi siya nagsalita. Ano pa ba ang sasabihin? Sa ngayon, ang kailangan ng kapatid niya ay hindi mga salita, kundi katiyakan. Ang katiyakang mayroon siyang kakampi, mayroon siyang kuya. Habang ang mga ilaw ng syudad ay mabilis na nagdaraan sa kanilang bintana, ang isip ni Lakan ay isang nanyangalit na bagyo. Ang mukha ni Castigo, ang walang emosyon, malamig na mukha na yon, ay ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Paano nagawa ng isang lalaki na panoorin lang ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang magiging anak, na binabastos sa harap ng maraming tao? Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinaya lang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado ngunit may diin ng bakal. I want a full background check on Castigo Montreal. Everything. Financials, assets, connections, phone records.
I want to know where every single centavo he has comes from and where lahat goes. Are the best pralit, and sir. Money is not an issue. I want the initial report on my desk by morning. Yes, sir, mabilis na sagot mula sa kabilang linya. Walang palad. Aalinlangan. Ibinaba niya ang tawag at sumulyap sa rearview mirror. Nakita niya ang kapatid. Nakayuko. Iyakap ang kanyang coat. Ang mukha ay nakatago. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ang luningning nakilala niya ang masayahin. Ang puno ng liwanag ay pansamantalang naglaho at ipinangako niya sa kanyang sarili, gagawin niya ang lahat upang maibalik ito. Dinala niya si Luningning sa pinakamagaling na ospital sa Maynila, kung saan isang team ng mga doktor ang naghihintay na sa kanila sa emergency room. Habang sinusuri ang kapatid, si Lakan ay balik sa pasilyo. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Lumabas ang isang matandang doktor. Ang mukha ay seryoso. Dr. Alke said, "Your sister is stable for now, but her blood pressure is dangerously high due to severe emotional distress. Ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. She needs complete bed rest away from any form of stress. I cannot emphasize this enough. Any more shocks like destroy and endanger both and the baby." Ang bawat salita ng doktor ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Patango na lang siya. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Pinuntahan niya ang kapatid sa silid nito. Si Luningning ay nakahiga. Nakatitig sa kisami, ang mga mata ay walang buhay. Hinawakan ni Lakan ang kanyang kamay. Malamig ito. Ning, mahinahon niyang sabi. Uwi tayo sa kanlungan. Sa pagkarinig ng pangalan ng kanilang tahanan sa probinsya, isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ni Luningning. Dahan siyang tumango. Ang kanlungan, ang kanilang kanlungan, ang lugar kung saan ligtas sila. Lumabas si Lakan sa silid upang bigyan ng privacy ang kapatid. Sa pasilyo, kinuha niya muli ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Castigo. Sinagot ito sa pangatlong ring. Lakan, simula ni Castigo. Ang boses ay nagpapanggap na aalala. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko, putol ni Lakan. Ang kanyang boses ay nagyayelo. Makinig ka at makinig kang mabuti. Huwag kang magtatangkang lumapit kay Luningning. Huwag mo siyang tatawagan. Huwag kang magpapakita sa akin. Kung may mangyaring masama sa kapatid ko o sa pamangkin ko, sisiguraduhin kong hindi lang ang kayamanan mo ang mawawala sa'yo, kundi pati ang kayaan mo. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag at huminga ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang galit sa kanyang sistema. Kinagabihan, ligtas na silang nakarating sa probinsya. Sa kanlungan, si Luningning ay mahiming nang natutulog sa kanyang dating silid. Sa ilalim ng pangangalaga ni Ginhawa, si Lakan, na malay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa madili, lahad din, ang isip ay hindi mapakali. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya, "Hello, sir. This is the lead investigator," sabi ng isang boses. "May paunang impormasyon na po kami." Pero ano? Anong nilakan? May masamang kutob. Alinlangan ng boses sa kabilang linya. "Sir, may natuklasan po kami tungkol sa finances ni Mr. Montreal. Mukhang mas malaki pa po ito sa inaakala natin. Ang pamilya na amoy ng mga bulaklak ng sampagita mula sa hardin ng kanilang mansyon sa kanlungan ang unang bumati
kay Luningning sa kanyang paggising. Dito, sa kanyang silid, kama noong dalaga pa siya ang bawat sulok ay nangungusap ng seguridad at pagmahal. Ngunit kahit ang pamilyar na paligid ay hindi kayang burahin ng mga imahe na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang matingkad na pulang mansa ang mapanuyang ngiti ni Silakbo at higit sa lahat, ang malamig at blangkong mga mata ni Castigo. Pinilit niyang bumangon. Sa tulong ni Ginhawa, ang kanilang matapat na kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, nalagpasan niya ang mga unang araw. Bawat subo ng pagkain, bawat pag-inom ng gamot, ay isang paalala ng buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling matatag. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa beranda at tinatanaw ang luntiang tanawin, isang gwardya ang lumapit kay Ginhawa. Mayroon daw silang bisita. Isang bisitang pilit na nagpupumiglas na makapasok. Sino raw? Tanong ni Luningning. Kahit na ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis, alam na niya ang sagot. Bago pa man makasagot si Ginhawa, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Ning, Luningning, Ning, mahal ko, patawarin mo ako. At doon, sa dulo ng hardin, nakita niya si Castigo. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumugto, isang itsura na hindi pa niya nakikita dati. Sa kabila ng utos ni Lakan, pinahintulutan ni Luningning na makalapit ito. Gusto niyang marinig. Kailangan niyang marinig ang kanyang paliwanag. Nang makarating si Castigo, sa harap niya, walang sabi. Sabing lumumod ito sa kanyang paanan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay nanginginig at malamig. Patawarin mo ako, mahal ko, sabi nito. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Lasing lang ako. Nilinlang niya ako. Si Silakbo, isang demonyo siya, Ning. Ginawa niya ang lahat para sirain tayo. Ang mga luha ay tuloy na dumadaloy sa pisngi nito. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, nang wala kayo ng anak natin. Ikaw ang buhay ko, Luningning. Maniwala ka sa akin. Isang bahagi ng puso ni Luningning ay gustong maniwala. Ang bahaging iyon na minahal si Castigo sa loob ng 5 taon. Ang bahaging iyon na naniwala sa lahat ng kanyang mga pangako. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at sariwa. Ngunit ang pag-ibig, gaano man kalabo, ay naroon pa rin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang kanilang anak. Paano niya ipagkakait sa kanyang anak ang isang buong pamilya? Nang akmang magpapadala na siya sa awa, dahang lumapit si Ginhawa, may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Tiya, heto, pampakalma, mahinahon nitong sabi. Inilapag ang tasa sa mesang nasa pagitan nila ni Castigo. Ang mga mata ni Ginhawa ay hindi nakatingin kay Castigo, kundi sa malayo, sa may hamanan. Alam mo, ang mga ahas, kahit magpalit pa sila ng balat, ahas pa rin sila. Matalino silang magtago sa matataas na damo. Naghihinday lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. Ang mga salita ay simple, ngunit tumagos ito sa puso ni Luningning. Napatingin siya kay Ginhawa at pagkatapos ay sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Kasabay nito, isang itim na sasakyan ang mabilis na pumasok sa driveway. Bumukas ang pinto at bumababa si Lakan. Ang mukha ay mas madilim pa sa paparating na ulan. Nang makita niya si Castigo na nakaluhod at hawak ang kamay ng kanyang kapatid, isang ubat ang pumitik sa kanyang leeg
Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lakan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na parusa. Lakan, nag-uusap lang kami. Sinabi ko sa'yo na huwag kang lalapit, puto ni Lakan. Tinuro ang gete gamit ang kanyang ulo. Umalis ka na ngayon din. Tumayo si Castigo. Ang pagmamakaawa sa kanyang mukha ay napalitan ng bahagyang pagkasuklam nang makita si Lakan. Ngunit alam niyang wala siyang laban. Hinalikan niya ang kamay ni Luningning. Pabalik ako. Mahal ko. Aayusin ko to. Sinundan ni Lakan ng tingin si Castigo hanggang sa makalabas ito ng gate. Pagkatapos ay hinarap niya si Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkadisaya. Ning, huwag kang magpapadala sa mga drama niya. Kuya, hindi mo naiintindihan. Ang naiintindihan ko ay sinaktan ka niya at hindi ko hayaang mangyari ulit iyon. Matigas na sabi ni Lakan bago pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Luningning na ang isip ay gulong-gulo. Pinanood niya ang sasakyan ni Castigo na papalayo. Ang puso niya ay nagtatalo. Tama ba si Kuya? O baka naman nagsasabi ng totoo si Castigo. Baka naman karapat, dapat siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Gabi na. Sinubukan niyang matulog, pero hindi siya mapakali. Pinuksan niya ang kanyang laptop, nagbabaka sakaling may makita siyang makalilibang sa kanya. Isang email notification ang biglang lumitaw, galing sa isang hindi kilalang sender, walang subject. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng isang file, attachment, isang audio file na may pangalang para maniwala ka. Ngati free. Nanginginig ang daliri. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang tawa ni Silakbo at pagkatapos, ang boses ng kanyang asawa, malinaw at walang bahid ng pagsisisi. Grabe, ang galing mong umati kanina, mahal, sabi ni Silakbo. Siyempre, sagot ni Castigo, may halong pagtawa. Si Luningning pa, isang iyak ko lang. Maniniwala na yon. Napakauto. Uto talaga, kahit kailan. Napakauto. Uto talaga, kahit kailan. Ang mga salita ay kumalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid, mas malakas pa sa isang sigaw. Paulit-ulit. Ang tawa ni Castigo, ang tawang minsan niyang minahal, ay isa na ngayong lason na unting pumapatay sa bawat natitirang piraso ng pag-ibig sa kanyang puso. Nakatitig lang si Luningning sa screen ng laptop. Kahit na matagal nang tapos ang audio recording. Wala nang luhang pumapatak. Ang nararamdaman niya ay hindi na simpleng sakit o pighati. Ito ay isang panlalamig na gumagapang mula sa kanyang puso, patungo sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang malinaw, malamig, at matalas na katotohanan. Hindi lang siya niloko, ginawa siyang isang hangal. Ang pagmamahal na ibinigay niya ng buo, ay tinawanan lang pala sa kanyang likuran. Ang kanyang kahinaan ay ginawang isang katatawanan. Dahan niyang isinara ang laptop. Ang bawat kilos ay mabigat na parabang siya ay nasa ilalim ng tubig. Hindi na siya ang Luningning na umiyak sa restaurant. Hindi na siya ang Luningning na halos maniwala sa isang peking pagluhod. Ang babaeng nakaupo sa dilim na yon ay iba na. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit para kay Luningning, ang buong mundo ay iba ng kulay. Nagbihis siya, hindi ng danig pambahay, kundi ng isang simpleng bestida na may formal na dating.
Inayos niya ang kanyang buhok, tumingin siya sa salamin, at kahit nakita niya ang pamumugto ng kanyang mga mata, mayroon ding isang bagong kislap doon, isang kislap ng bakal. Natagpuan niya si Lakan sa dining area, nagbabasa ng dyaryo, habang nagkakape. Nang makita siya nito, agad itong nag-alala. Ning, okay ka lang. Hindi ka dapat bumangon pa, kuya. Putol niya, ang kanyang boses ay kalmado. Walang bahid ng pag-iyak. Ayoko na. Napatigil si Lakan. Ibinalik niya ang dyaryo sa lamesa at itinuon ang buong atensyon sa kapatid. Sa dalawang salitang iyon, narinig niya ang isang pinal na desisyon. Gusto kong mag-file ng divorce. Pagpapatuloy ni Luningning, diretso, ang tingin sa mga mata ng kanyang kuya. At gusto kong makuha ang lahat ng nararapat para sa amin ng anak ko. Tulungan mo ako, kuya. Walang aalinlangan sa mukha ni Lakan, tanging unawa at determinasyon. Tumango ito. Gagawin ko ang lahat, Ning. Lahat. Nang hapong iyon, ipinakilala siya ni Lakan kay Attorney Evelyn Dalisay, isa sa mga pinakamaglaling na abogada sa bansa. Si Attorney Dalisay ay isang babaeng may matalas na isip at mas matalas pang pananalita. Tiningnan niya si Luningning hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kliyente na kailangang manalo. Yes, Montreal, simula ng abogada. Pesco, B.E.D.F.I.C.A. Your past done as everything against you. Are you prepared for that? Uminga ng malalim si Luningning, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Handa na po ako. At nagsimula na nga ang digmaan. Ang unang salvo ay hindi nanggaling sa korte, kundi sa media. Sa utos ni Castigo ang mga tabloid line na puno ng mga kwentong nagpipinta kay Luningning bilang isang asawang selosa at emotionally unstable. May mga artikulong nagsasabing ang kanyang pagbubuntis ay nagdudulot sa kanya ng hormonal imbalance at paranoia. Kinagamit nila ang kanyang pag-iyak sa restaurant bilang patunay ng kanyang kawalang katinuan. Bawat headline ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip, isang malamig na galit ang kanyang nararamdaman. Ang lalaking minsan niyang pinangarap na kasama sa pagtanda ay siya na ngayong sumisira sa kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Nakikita niya ang isang babaeng pagod at nasaktan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita niya ang isang ina. Hinaplos niya ang salamin na para bang hinahaplos ang sarili. Hindi nila tayo sisirain. Bulong niya sa kanyang refleksyon, ang kanyang boses ay matatag. Hindi tayo biktima, anak. Nalaban tayo. Para sa'yo. Para sa ating dalawa. Sa sandaling iyon, ang kanyang sakit ay naging lakas. Ang kanyang mga luha ay naging determinasyon. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Attorney Dalisay. Pinuksan niya ito. Ito ay isang larawan ng isang opisyal na dokumento, isang legal notice mula sa kampo ni Castigo. Pinasa niya ang mga salita at ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Hindi ito isang simpleng sagot sa kanyang divorce petition. Ito ay isang opensiba, isang deklarasyon ng isang mas malupit na digmaan. Hinihiling ni Castigo ang sole, an exclusive custody ng kanilang magiging anak, sa kadahilan ng si Luningning Alcacid ay mentally and emotionally
unstable at isang unfit mother. Ang conference room ng Alcacid Corporation ay naliligo sa malamig na liwanag ng mga fluorescent lamp, isang matalim na kaibahan sa kadiliman ng gabi sa labas. Alas 2 ng madaling araw, ngunit para kay Lakan Alcacid, ang oras ay walang kahulugan. Ang tanging mahalaga ay ang mga bundok ng papel na nakakalat sa malaking lamesa, mga financial statement, mga bank record, mga kontrata. Ang bawat piraso ng papel ay isang posibleng susi. Ang mga salitang unfit mother ay parang lason na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang lakas ng loob ni Castigo na gamitin ang pinakamasakit na sandata laban sa isang babaeng wala namang ginawa, kundi magmahal. Hindi ito papayadan ni Lakan. Ang digmaang sinimulan ni Castigo ay tatapusin niya. Sir, may nakita kami, sabi ni Mr. Robles, ang kanilang lead auditor, habang itinuturo ang isang linya sa isang makapal na ledger. Isang seri ng mga consultancy fee na binayaran sa isang kumpanyang hindi pamilyar. Walang record ng serbisyong ginawa, pero ang halaga, tapakalaki. Lumapit si Lakan. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinusuri ang mga numero. Milyon, milyon. Bawat buwan sa loob ng 2 taon. Sure is the company. Utos niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Abang ang isang team ay nagtatrabaho doon, ang isa pa ay nagpatuloy sa paghahanap. Ilang minuto pa, isa pang auditor ang nagsalita. Ether Alcacid. Itong malaking capital transfer para sa isang offshore investment. Ang dokumento ay pirmado ng inyong ama. Kinuha ni Lakan ng papel. Pinagmasdan niya ang pirma. Kilala niya ang bawat kulba at linya ng sulat, kamay ng kanyang ama. Ang lalaking nagtayo ng interyong ito mula sa simula. At ang pirma sa harap niya, malapit pero mali. Mayroong bahagyang panginginig sa dulo. Isang pag-aatubili na wala sa orihinal. Isang peking pirma. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang paglapastangan sa alaala ng kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at biglang naalala ang isang uusap ilang taon na ang nakalipas. Si Castigo, puno ng sigasig, ay nagpapakita sa kanya ng mga promising investment opportunities sa ibang bansa, mga proyektong nangangako ng malaking kita sa maikling panahon. Noong mga panahong iyon, inakala ni Lakan na ito ay ambisyon lamang ng isang bayaw na gustong patunayan ang sarili. Ngayon, nakita na niya ang tunay na kulay ng ambisyong iyon. Ito ay kasakiman. Isang ahas na dahang nilulunok ang kanilang kumpanya mula sa loob. Pinuksan niya ang kanyang mga mata. Ang galit ay napalitan ng isang nagyayelong determinasyon. Marco, sabi niya sa kanyang assistant na kanina patahimik sa isang sulok. Relock mo ang lahat ng access ni Castigo Montreal sa kumpanya. Email, bank accounts, building access, lahat. Freeze mo ang lahat ng company, assets na nasa pangalan niya. Tuwin mo yan ngayon din. Walang tanong na tumalima si Marco at lumabas para gawin ng mga tawag. Ngayon, si Castigo ay hindi na lang isang taksil na asawa. Siya ay isang kaaway ng Alcacid Corporation, isang kriminal. Habang nagpapatuloy ang kanilang paghuhukay, ang kwento ay lalong nagiging malinaw. Isang sistematikong pagnanakaw, maingat na itinago sa likod ng mga peking dokumento at mga komplikadong transaksyon. Ngunit ang bawat krimen ay iiwan ng bakas at sinusundan nila ang mga bakas na yon hanggang sa dulo.
Nang biglang tumunog ang telepono ni Lacan, ang numero ng lead investigator na kinuha niya. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Nakuha na po namin kung sino ang may-ari ng shell company na tumatanggap ng mga consultancy fee. Napahawak ng mahigpit si Lacan sa telepono. Ito na ang pangalan ng kasabwat. Sino? Nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa kabilang linya na parabang ang investigador mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Sir, ang kumpanya, ang Del Rio Holdings, ay nakarehistro sa ilalim ng iisang pangalan. Sabihin mo na, mariing utos ni Lacan. Silakbo, Del Rio. Ang ilaw mula sa skyline ng Makati ay pumapasok sa floor to ceiling windows ng penthouse. Ngunit ni Silakbo Del Rio. Ngunit ang atensyon niya ay wala sa maningning na tanawin. Nakatuon ito sa isang malaking corkboard na nakasabit sa dingding ng kanyang study, ang kanyang obra maestra ng paghihiganti. Sa gitna ay ang mga larawan nina Castigo Montreal at Luningning Alcacid noong araw ng kanilang kasal, masaya at walang kamalay-malay. Mula sa mga larawang yon, may mga pulang sinulid na kumukonekta sa iba pa, ang logo ng Alcacid Corporation, ang family crest ng mga Montreal, mga pangalan ng board members, at mga numero ng bank accounts sa ibang bansa. Ito ang mapa, ang kanyang digmaan, isang wad na maingat niyang hinabi sa loob ng maraming taon. Kumuha siya ng isang baso ng mamahaling whiskey. Ang yelo ay marahang tumutunog habang iniikot niya ito. Hindi niya tinitingnan ang sarili bilang isang kontrabida. Sa kanyang isip, siya ang hustisya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa nakaraan. Siya ay isang dalagita pa lamang noon, nakatago sa likod ng pinto ng study ng kanyang ama. Nakita niya ang lalaking dati puno ng sigla at pangarap, ngayon ay nakaupo sa dilim. Ang mukha ay nakatubsob sa kanyang mga palad. Ang balita ng kanilang pagkabangkarot dahil sa pagtataksil ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at business partner, ang ama ni Castigo, ay dumurog hindi lang sa kanilang kabuhayan, kundi sa kaluluwa ng kanyang ama. Winasak nila tayo, anak, paulit-ulit na bulong nito, sa hangin. Isang basag na panalangin. Ang mga Montreal, winasak nila tayo. Mula sa araw na yon, isang apoy ng puotang nagsimulang magliyab sa puso ni Silakbo. Ipinangako niya sa sarili, babawiin niya ang lahat, doble, triple, hanggang sa maranasan ng mga Montreal at ng lahat ng kasabwat nila ang parehong pagdurusang dinanas ng kanyang pamilya. Ang mga Alcacid, sila ay collateral damage lamang, isang paraan para lalong saktan si Castigo. Ang pag-akit kay Castigo ay naging napakadali. Isang lalaking mayabang, sakin, at may kahinaan sa magagandang bagay. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para maging isang adiksyon na hindi nito kayang iwasan. Pinaniwala niya itong sila ay magkakampi sa pagpapayaman, habang sa likod nito, bawat transaksyon, bawat uusa ay kanyang itinatala. Igang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Castigo ay lumitaw sa screen. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago sagutin ang tawag. Mahal, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Hindi, Silakbo. Hindi ako ayos. Narinig niyang sigaw ni Castigo sa kabilang linya, puno ng pagkasindak. They blocked all my access. Silakan is investigating. Alam na yata nila ang tungkol sa pera. Shh! Calm down,
Mahinahon niyang sagot na para bang kinakausap ang isang bata. Huwag kang alala. Di ba't ang mga ebidensya nasa atin? Hindi nila tayo pwedeng galawin. Magtiwala ka sa akin. Walang paano kung putol niya, ang boses ay matatag ngunit malambing pa rin. Ako ang bahala sa lahat. Tas lilaw. Let Danling be rewinding. Pagkatapos ng ilang pangsalita ng pagpapakalma, ibinaba niya ang tawag. Ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Tanga, bulong niya sa hangin. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang burner phone. Galing ito sa kanyang source sa loob ng Alcacid Corp. Lacan Alcacid is pulling an all-nighter. They respond to the Del Rio Holdings account. Sa halip na matakot, isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting mas matalin pa sa patalin. Perfect. Everything is falling into place. Pinuksan niya ang isang drawer at kumuha ng isang malaking brown envelope. Sa loob nito ay ang kalahati ng mga kopya ng mga dokumento, mga bank statement at mga recording na magdidiin kay Castigo. Sapat lang para itulak sila sa tamang direksyon. Sapat lang para simulan ng isang giyera sa pagitan ng dalawang hari. Tinawagan niya ang isang messenger service. May deliver ako. Anonymous. Para kay Lacan Alcacid. Siguraduhin mong makakarating ito sa kanya mismo. Pagkababa ng tawag, tumayo siya sa harap ng bintana, hawak ang kanyang baso ng whiskey at pinanood ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga hari ay maglalaban. Ang mga intaryo ay babagsak. At siya, ang reyna na nagmamaniobra sa dilin, ang siyang aakyat sa tono. Hayaan nating maglaban ng mga hari, bulong na sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang reyna, ang uupo sa trono. Ang pagbubukang, liwayway ay nagsisimula ng magpinta ng kulay sa madilim na langit. Ngunit sa loob ng opisina ni Lacan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa blurring glow ng mga numero sa computer screen at sa iisang desk lamp. Ang amoy ng matapang na kape at pagod ay naningibabaw sa hangin. Katatapos lang nilang i-consolidate ang lahat ng ebidensya laban kay Castigo. Malinaw na ang pagnanakaw. Malinaw na ang panluloko. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin umaayon sa isip ni Lacan. Ang koneksyon kay Silakbo. Bakit niya hahayaang mapunta sa kanyang pangalan ang isang kumpanyang ginagamit sa krimen? Masyadong halata. Masyadong simple para sa isang babaeng tila matalino. Sir, biglang sabi ni Marco mula sa pinto, ang boses ay aalinlangan. May nagpadala po nito para sa inyo. Anonymous, daw po. Inabot nito ang isang malaking brown envelope na walang anumang marka. Agad na tumaas ang kilay ni Lacan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang misteryosong padala. Inilapag niya ito sa lamesa, maingat na para bang ito ay isang bomba. Ginamit niya ang isang letter opener para buksan ito. Sa loob, isang manipis na folder at isang USB drive. Pinuksan niya ang folder. Naglalaman ito ng mga kopya ng bank transfer receipts, mga transaksyong hindi pa nila natutuklasan, ang account na hindi pa nila nabubuksan. Bawat isa ay nagpapatunay sa paglilipat ng pondo mula kay Castigo patungo sa Del Rio Holdings. Isinaksak niya ang OS sa kanyang laptop. Naglalaman ito ng mga audio files, ang recording ng uusap ni Castigo at si Lacdo. Mga
uusap kung saan detalyadong pinagpaplanuhan nila ang pagkuha ng pera mula sa Alcacid Corporation. Habang pinakikinggan niya ang mga ito, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Ang ebidensya ay perpekto. Masyadong perpekto. Ito ay parang isang regalo na ibinalot ng maganda at iniabot sa kanya. Hindi ito isang simpleng liit. Ito ay isang kalkuladong Napagtanto niya, hindi lang sila ang iimbestiga. Mayroong isang ikatlong manlalaro sa chessboard na ito. Isang taong hindi nakikita, ngunit siyang aabot sa kanila ng mga piyesa. At sa larong ito, ginagamit sila. Inagamit siya. Isinara niya ang audio file at tumitig sa kawalan. Sino? Sino ang makikinabang kung magkabanggaan sila ni Castigo? Ang sagot ay kasing linaw ng sikat ng araw. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang lead investigator. Kalimutan mo muna si Castigo. Sabi ni Lacan, ang kanyang boses ay may bagong diin. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Silakbo del Rio. Hindi lang ang negosyo niya, ang nakaraan niya, ang pamilya niya, ang ama niya. Hukayin mo lahat, kahit gaano kalalim. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Lumipas ang ilang oras, si Lacan ay nakatayo pa rin sa harap ng bintana, pinapanood ang paggising ng syudad. Ang kanyang isip ay uugnay ng mga tuldok. Ang eksena sa restaurant, hindi iyon simpleng pagsalakay ng isang selosang kabit. Iyon ay isang public execution, isang paraan para sindihan ang mitsa ng isang bomba. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono. Sir, sabi ng investigador, ang boses ay iba, may halong pagkamangha at pagkasindak. May nalaman na po kami. Sabihin mo, sagot ni Lacan. Hindi lang po, ordinaryong negosyante ang ama ni Silakbo. Ang pangalan niya ay Don Ricardo de Rio. Dati siyang pinakamalaking business partner at karibal ng pamilyang Montreal. Naramdaman ni Lacan ang pagtigil ng kanyang paghinga. Nabangkrap po siya, 15 taon na ang nakakaraan. Patuloy ng investigador matapos ang isang hostel takeover na pinangunahan ng ama ni Castigo. At doon, lahat ng piraso ng prosil ay biglang nagkabit. Kabit sa isip ni Lacan. Ang pagkabangkarote, ang biglang pagkawala ng mga Del Rio, ang mga taon ng katahimikan, at ngayon, ang perpektong tiyempo ng pag-atake. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Isang plano na hinabi sa loob ng 15 taon. Isang plano na ginamit si Castigo bilang pain at ang Alcacid Corporation bilang sanata. Inagamit niya si Castigo para sirain ang mga Alcacid at ginagamit niya ang mga Alcacid para sirain si Castigo. Sa huli, 2 pamilya ang mabagsak at isa lang ang tatayang matagumpay. Naramdaman ni Lacan ang isang uri ng paghanga sa katalinuhan ng kanyang kalaban, na agad na palitan ng isang nagyayelong galit. Hindi siya papayag na maging isang piyesa sa laro ng iba. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang isip ay malinaw na ngayon. Ang kaaway ay hindi na lang ang mayon niyang sakin. Ito ay isang henyor ng paghihiganti na nagtatago sa dilim. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Attorney Evelyn Dalisay. Evelyn, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat ng isang deklarasyon. Charles Plans.
Anong ibig mong sabihin, Lakan? Tumingin si Lakan sa corkboard sa kanyang opisina kung saan magkatabi ang mga larawan ni Castigo at si Lakbo. Hindi na lang ito isang kaso ng diborsyo. Nakikipaglaban na tayo sa isang corporate war. Ang mga araw sa kalungan ay lumipas na may isang peking kapayapan. Sa labas, ang digmaan sa pagitan ng mga abogado ay nagpapatulol. Ngunit sa loob ng mansyon, sinubukan ni Luningning na lumikha ng isang bulan ng katahimikan para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Bawat umaga, naglalakad siya sa hardin. Bawat hapon, nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa pagiging isang ina. Sinubukan niyang huwag pansinin ang mga headline. Sinubukan niyang huwag isipin ang kasinungalingan. Ngunit ang takot ay isang anino na mahirap takasan. Isang araw, habang papunta sa kanyang regular na prenatal check-up sa isang pribadong klinika sa kalapit na bayan, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Mayroon siyang naramdaman, isang pakiramdam na siya ay pinagmamasdan. Sumulyap siya sa kanyang rearview mirror. Isang itim na sedan na may hili tinted na bintana ang nasa kanyang likuran. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang lumiko siya sa isang mas maliit na kalye, sumunod pa rin ito. Pumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba ay imahinasyon lamang? O ito na ba ang bunga ng mga paninirang puri ni Castigo na siya ay nagiging paranoid? Matapos ang kanyang check-up, sinubukan niyang kalimutan niyon. Ngunit sa kanyang pag-uwi, naroon na naman ang itim na sedan nakaparada sa di kalayuan. Naghihintay. Nang simulan niyang paandarin ang kanyang sasakyan, umandar din ito. Pinapanatili ang distansya. Ngayon, sigurado na siya. Ang mga buhok sa kanyang batok ay nagsitayuan. Hindi ito paranoia. Ito ay isang banta. Nakarating siya sa mansyon na nanginginig ang mga kamay. Hindi niya ito sinabi kay Lakan, ayaw na niyang dagdagan pa ang mga alalahanin nito. Ngunit sa gabing iyon, nagsimula ang mga text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang una ay simple lang, mag-ingat ka. Sinubukan niyang baliwalain ito. Ngunit pagkaraan ng isang oras, may isa pa. Alam namin, bawat galaw mo, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang alisin ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya, kahit nasa loob siya ng kanyang silid. At bago siya matulog, dumating ang pinakamasakit sa lahat. Kawawa naman ang bata, madadamay ta. Nabitiwan niya ang kanyang telepono, na parabang ito ay isang nagbabagang bakal. Ang banta ay hindi na lang para sa kanya. Idinadamay na nila ang kanyang anak, ang kanyang inosenteng anak. Ang lahat ng lakas na kanyang initon sa mga nakaraang linggo ay biglang gumuho. Nagsimula siyang makaramdam ng paninikip sa kanyang tiyan. Noong una ay mahina lang na inakala niyang dahil lang sa stress. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang paninikip ay naging isang matalin na kirot. Isang kirot na nagpaigik sa kanya sa sakit. Ginhawa. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Mabilis na pumasok ang matanda sa silid at nakita siyang nakayukyok sa sakit. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Ang aalalang mukha ni Lakan, ang mabilis na biyahe sa ospital, ang mga puting ilaw ng emergency room. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang walang tigil na takot.
para sa buhay na nasa loob niya. Nang sa wakas ay nailagay na siya sa isang pribadong silid, pumasok si Lakan. Ang muka ay isang mastara ng pinipigilang darit at pag-aalala. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Doon na bumumos ang lahat, ang kanyang luha. Ang lakas, ang determinasyon, ang tapang, lahat ay naglaho. Kuya, tikbi niya. Ang mga salita ay halos hindi na mabuo. Ayoko na. Pagod na ako. Ibigay na lang natin ang gusto nila. Itigil na natin to. Gusto ko lang maging ligtas ang anak ko. Niyakap siya ni Lakan. Shh, Ning, hindi tayo susuko. Pero kuya, paano kung ang kanilang pag-uusap ay natigil nang pumasok ang doktor? Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak niya ang resulta ng mga test. Sir Alcacid, Mrs. Montreal. Simula ng doktor. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Ang nararamdaman ni Mrs. Montreal ay hindi simpleng pananakit ng tiyan. She's showing signs of premature labor. Ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng matinding stress, at ito ang reaksyon nito. Naramdaman ni Luningning na tumigil ang kanyang mundo. Anong ibig sabihin yan, Doc? Tanong ni Lakan. Ang boses ay tense. Tumingin ang doktor ng diretsyo kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng profesional na pag-aalala. Para masigurado ang kaligtasan ninyo at ng sanggol, kailangan siyang manatili dito sa ospital hanggang sa araw ng kanyang panganganak. We need to monitor her ika-24 ng Hulyo. Any unnecessary movement or additional stress, there is a real risk that we might lose the baby. Ang apat na sulok ng silid sa ospital ang naging buong mundo ni Luningning. Ang tanging tanawin niya ay ang mga puting pagler at ang mabagal na pagpatak ng dextrose sa kanyang tabi. Ang bawat araw ay pareho. Ang tunog ng heart monitor, ang pagdating ng mga nurse, ang tahimik na pagbabantay ni Ginhawa. Dito sa sapilitang katahimikan, wala siyang ibang magawa, kundi ang mag-isip. Noong una, ang kanyang isipan ay isang kulungan ng takot. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit. There is the risk that we might lose the baby. Ang bawat kirot sa kanyang tiyan, kaano man kaliit, ay nagdudulot ng isang alon, ang pagkasindak. Ang pagsuko ay tila ang tanging makatwirang pagpipilian, ang urong sa laban, para lang matapos na ang lahat. Ngunit isang hapon, habang siya ay nakahiga at nakikinig sa mahinang tibok ang puso ng kanyang anak mula sa monitor, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Ang tibok na yon, mahina, ngunit palagian, isang maliit na buhay na lumalaban sa loob niya, isang pusong tumitibok kasabay ng kanya. Dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang banayad na paggalaw, isang maliit na sipa. Ito ay parang isang mensahe, isang paalala. Hindi lang siya ang lumalaban dito. Silang dalawa. Anak, bulong niya sa katahimikan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito mga luha ng takot. Ito ay mga luha ng isang bagong natuklasang pag-ibig. Patawarin mo si Mommy, ha? Masyado akong naging abala sa pagiging biktima. Nakalimutan kong kailangan mong maging mandirigma. Doon sa gitna ng kanyang pinakamababang punto, natagpuan ni Luningning ang kanyang pinakamalaking kalakasan, ang pagiging ina. Naintindihan niya na ang pagprotekta sa kanyang anak ay hindi nangangahulog lang pagtakbo mula sa panganib. Ang tunay na proteksyon
ay ang pagharap sa panganib upang hindi na nito masundan pa ang kanyang anak sa hinaharap. Ang pagtahimik ay hindi kaligtasan. Ito ay isang imbitasyon para sa mga halimaw na bumalik. Tinawag niya si Ginhawa na noon ay naghahanda ng kanyang pagkain. Iya, kailangan mo ng tulong. Umiling si Luningning. Isang maliit ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na po, Yaya. Kaya ko na po. Tumingin siya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Yaya, sa tingin niyo po ba, ang isang ina dapat matakot? Ngumiti si Ginhawa, isang ngiting puno ng karunungan. Iya, ang isang ina, ang pinakamatapang na nilalang sa mundo. Kaya niyang harapin ang kahit ano para sa kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay sapat na nang dumating si Lakan para sa kanyang pang-araw. Araw na pagbisita, isang ibang luning niyang kanyang natagpuan. Hindi na ang babaeng umiiyak at gustong sumuko. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay kalmado, ang kanyang mga mata ay maliwanag. Kuya, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Tawagan mo si Atty. Dalisay. Papuntahin mo siya dito. Nagulat si Lakan. Nini, sigurado ka ba? Sabi ng doktor, mas sigurado pa ako ngayon, kaysa dati, putol niya. Tapos na akong matakot. Nang dumating si Atty. Dalisay, inilatag ni Luningning ang kanyang desisyon. Hindi na lang ito tungkol sa diborsyo, at hindi na lang ito tungkol sa pera ng kumpanya. Ito ay tungkol sa ginawa niyang pananakot sa akin, sa paglalagay sa panganib sa buhay ng anak ko. Tumingin siya sa abogada, ang kanyang mga mata ay aapoy. Gusto kong magsampa ng kasong kriminal laban kay Castigo. Napatitig si Atty. Dalisay, pagkatapos ay tumingin kay Lakan. Isang ngiti ng paghanga ang dumaan sa kanyang mukha. This changes everything, Luningning. This the weapon we needed. Alam ko, sagot ni Luningning. Habang inihahanda ng abogada ang mga papeles, kinuha ni Luningning ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Castigo. Matagal na niya itong hindi tinatawagan. Sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumawag ito. Sinagot sa pangawang ring. Ning, mahal ko. Tumawag ka, sabi ng boses. Sa kabilang linya, puno ng peking kagalakan at ginhawa. Alam kong maiintindihan mo rin ako. Patawarin mo na ako. Makinig ka. Putol ni Luningning, ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing talim ng yelo. Wala nang mahal ko. Wala nang paalinlangan. Wala na akong pakialam sa mga paliwanag mo. Wala na akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. Natahimik si Castigo sa kabilang linya. Tapusin na natin to, sabi ni Luningning, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Sa korte, at bago pa man nakasagot si Castigo, pinatay na niya ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang siya na ulitang may kontrol. Ang liwanag ay bumalik sa kanyang madilim na silid. Sa loob ng steril na silid ng ospital, si Luningning ay nakaupo ng tuwid sa kanyang kama. Suot ang isang simpleng puting hospital gown na nagsisilbi niyang baluti. Sa harap niya ay isang laptop, bukas sa isang video conference call. Ang kanyang mukha, kahit na may bahid ng pamumutla, ay natatag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab,
Hindi sa galit, kundi sa isang determinasyong mas matibay pa sa bakal. Sa kabilang screen, nakikita niya ang mahabang lamesa ng boardroom ng Alcacid Corporation. Ang mga mukha ng mga miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki na sanay sa mga numero at kita, ay pawang seryoso at nagtatanong. At sa gitna nila, sa pinakaupuan ang kapangyarihan na hindi para sa kanya, ay si Castigo. Kumpiyansa, mayabang, walang kamalay, malay sa bagyong paparating. Salamat sa inyong pagdalo sa biglaang pagpupulong na ito. Nagsimula si Lacan, na nakatayo sa ulunan ng lamesa. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Mayroon tayong isang mahalagang issue na kailangang talakayin. Isang issue na may kinalaman sa integridad ng ating kumpanya. Isang alon ng bulungan ang dumaan sa silid. Si Castigo ay bahagyang mumisi, na parabang nanonood ng isang nakakaliw na palabas. Sa mga nakaraang linggo, patuloy ni Lacan, ang aming internal audit team ay nakatuklas ng ilang financial anomalies, mga transaksyon na nagkakahalaga ng daang milyon na inilipat palabas ang kumpanya ng walang sapat na autorisasyon. Ang ngisi sa mukha ni Castigo ay bahagyang naglaho. At ang lahat ng transaksyong ito, sabi ni Lacan, bago tumingin sa screen kung nasaan si Luningning, ay may isang taong uumlay. Ito na ang hudyat. Huminga ng malalim si Luningning. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay lumabas sa mga speaker ng boardroom. Kalmado, malinaw, at hindi nanginginig. Nagulat ang lahat nang makita siya at marinig ang kanyang boses. Lumingon si Castigo sa screen. Ang pagkagulat ay malinaw sa kanyang mukha. Ako po si Luningning Alcacid Montreal, pagpapatuloy niya. At narito po ako ngayon para linawin kung sino ang taong nasa likod ng pagnanakaw sa kumpanyang itinatag ng aking ama. Diretso siyang tumingin sa imahe ni Castigo sa screen. Sa loob ng 2 taon, kinamit ng aking asawa, si Castigo Montreal, ang kanyang posisyon para maglipat ng pondo sa mga kumpanyang pag-aari niya. Inamit niya ang peking pirma ng aking yumaong ama para sa mga ilegal na transaksyon. Walang katotohanan yan. Sigaw ni Castigo, tumatayo. Nababaliw na siya. She's hysterical. Inagamit niya ang sitwasyon para sirain ako, ngunit hindi na tinag si Luningning. Hindi ako nababaliw, Castigo. Nagising lang ako. Sa isang senyas, ipinakita ni Lacan sa malaking screen, sa boardroom ang mga ebidensya, ang mga peting pirma, ang mga bank record, ang mga pangalan ng shell companies ni Silakbo. Ang kulay sa mukha ni Castigo ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kakamti sa silid. Ngunit ang lahat ng mga board member ay nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam at pagkadismaya. Nang biglang isang nagsimulang mag-vibrate ang mga telepono sa loob ng boardroom. Isang miyembro ang mabilis na tumingin sa kanyang cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lacan, sabi nito. Ang boses ay gulat. Tingnan niyo ang news. Terrible. Isang malaking media outlet ang naglabas ng lahat ng ebidensya. Ang buong istorya, may mga recordings pa, isang tiningnan ng lahat ang kanilang mga telepono. Ang katahimikan sa silid ay nabasag ng mga bulong ng pagkabiyak. Ang iskandalo ay sumabog na. Ang plano ni Silakbo ay naisakatuparan na. Si Castigo ay napaupo na parang nawala ng lakas. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng kabuuang pagkatalo.
Tapos na ang laro. Mula sa kanyang silid sa ospital, pinanood ni Luningning ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal. Walang saya, walang paghihiganti. Anging isang mapait na pakiramdam ng hustisya. Nang biglang may naramdaman siyang isang matalim na kirot sa kanyang tiyan, mas malakas kaysa sa dati. Napahawak siya ng mahigpit dito, napapikit sa sakit. Sa screen, nakita niyang tumayo si Lakan. I'm calling for Pagot immediately remove Castigo Montreal from his possession and to pursue all legal charges against him. Habang nagaganap ang botohan, isa pang kirot ang kanyang naramdaman, mas matindi pa. Napasinghap siya. Narinig niya ang boses ni Lakan sa speaker. Lathot, pesuna ni Mouse. Security, please escort Mr. Montreal out of the premises. Nakita ni Luningning sa screen ang pagpasok ng mga gwardya at kasabay nila ang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Ngunit ang atensyon niya ay wala na roon. Isang panibagong alo ng sakit ang dumaloy sa kanyang katawan at alam na niya, ang huling paghaharap ay tapos na. Ngunit isang bagong laban ang magsisimula pa lang. Kuya, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay naninginig na ngayon, hindi dahil sa takot kundi dahil sa sakit. Kuya, sa tingin ko, manganganak na ako. Ang boses ni Luningning na puno ng sakit ay tumusok sa puso ni Lakan na parang isang punyal. Sa isang iglap, ang tagumpay sa boardroom, ang pagbagsak ni Castigo, ang hustisya, para sa kanilang kumpanya, lahat ay naglaho. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kapatid niya. Tinatawag ko na ang mga doktor, Ning, nandiyan na ako, sigaw niya sa laptop, bago mabilis na tumakbo palabas ng boardroom. Iniwan ng mga nagkakagulong miyembro at ang nabigong si Castigo. Sa kanyang pagmamadali sa pasilyo, nagkasalubong sila. Si Castigo, na ngayon ay nasa pagitan na ng dalawang pulis. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang desperadong pagkasuklam. Ang kanyang mga mata, na minsay maliit sa buong mundo, ngayon ay puno ng galit at pagkagapi. Ikaw ang may kagagawan nito. Lakan, sigaw ni Castigo, habang ipinoposas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang matinis na tunog ng click ng posas ay isang musika sa pandinig ni Lakan. Ngunit wala siyang panahon para namlamin ito. Hindi pa tayo tapos. Tinitigan lang siya ni Lakan ng malamig. Para sa akin, Castigo, sagot niya, ang boses ay mababa at pinal. Tapos na tayo. Nilagpasan niya ito nang hindi na muling lumilingon. Habang papalayo, narinig niya ang flash ng mga kamera mula sa mga reporter na nakapasok sa gusali at ang mga tanong na ibinabato kay Castigo. Ang kahihiyan, ang pagbagsak, ito ang nararapat sa kanya. Ngunit ang isip ni Lakan ay wala na roon. Nasa kabilang bahagi na ito ng lungsod. Ang delivery room ay naging sentro ng kanyang mundo. Sa labas ng mga puting pinto nito, si Lakan Alcacid, ang CEO, ang hari ng kanyang imperyo, ay walang kapangyarihan. Siya ay isa na lamang kapatid, isang tiyuhin na naghihintay, nanginginig sa takot at pag-asa. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat sigaw na naririnig niya mula sa loob ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Naisip niya ang kanyang mga magulang, ang pangako niya sa mga ito na poprotektahan niya si Luningning. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Hinayaan niyang masaktan ang kapatid niya. Napaupo siya, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang lahat ng kontrol na palagi niyang hinahawakan sa kanyang buhay ay biglang nawala.
Sa loob ng silid na yon, ang kanyang kapatid ay lumalaban sa pinakamalaking laban ng buhay nito at wala siyang magawa, kundi maghintay. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihirap, isang bagong tunog ang bumasag sa tensyon, isang tunog na maliit. Ngunit mas malakas pa sa lahat ng sigaw, ang iyak ng isang sanggol. Napatingala, si Lakan, ang kanyang puso, ay biglang gumaan na para bang isang malaking bato ang inalis mula rito. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto. Pumukas ito. Isang nurse na nakangiti ang lumabas. "Congratulations, sir. It's a healthy baby girl." Ang ginhawa. Ito ang salitang hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Nang payagan na siyang pumasok, isang tanawin ang bumungad sa kanya na hindi niya malilimutan. Si Luningning, pagod na pagod, ang buhok ay basa sa pawis. Ngunit sa kanyang mukha ay may isang ningning na mas maliwanag pa sa araw. Ang luningning ng kanyang kapatid ay nagbalik na. At sa kanyang mga bisid, nakabalot sa isang kulay rosas na kumot, ay isang maliit na anghel. Lumapit siya ng dahan. Ning, bulong niya. Ang kanyang boses ay iba dahil sa sobrang emosyon. Tumingala si Luningning sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. "Kuya, tingnan mo ang anak ko." Sumilit si Lakan sa maliit na mukha ng sanggol. Perpekto. Bawat maliit na daliri, bawat hibla ng buhok. Dito, sa maliit na nilalang na ito, nakikita niya ang isang bagong simula, ang pag-asa. May pangalan na ba siya? Tanong ni Lakan. Ang kanyang ngiti ay hindi na maalis sa kanyang mukha. Tumingin si Luningning sa kanyang anak, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang malambot na pisngi nito. "Oo," sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Siya si Anihan. Anihan. Ang hangin nagdadala ng kapayapaan at bagong simula pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Napaka-perpekto. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa kanlungan ay ginintuan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa hardin, si Luningning ay masayang nakikipaglaro sa isang taong gulang na si Anihan, na ngayon ay tumatawa ng malakas habang sinusubukang abutin ang mga bulaklak. Ang kapayapaan ay bumalik na sa kanilang buhay. Isang kasambahay ang lumapit, may dalang isang sobre. "Maaming, may sulat po para sa inyo." Kinuha ito ni Luningning. Iniisip na baka galing lang ito sa isang kaibigan. Ngunit nang makita niya ang selyo sa likod ng sobre, bahagya siyang natigilan. Isang selyo mula sa National Penitentiary. At ang sulat, kamay sa harap, kahit na medyo iba, ay pamilyar pa rin. Galing kay Castigo. Hawak ni Luningning ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng isang taon, sinubukan niyang burahin ang lahat ng bakas ni Castigo sa kanyang buhay. Pinalitan niya ang apelyido niya pabalik sa Alcacid, tapwa sa legal na papel at sa kanyang puso. Ngunit heto, isang piraso ng nakaraan, nakarating sa kanyang kasalukuyan. Inalikan niya muna ang noo ni Amihan, na ngayon ay masayang naglalaro sa kandungan ni Ginhawa. "Bantayan niyo po muna siya, Yaya," sabi niya, bago naglakad patungo sa isang tahimik na bahagi ng hardin, malapit sa mga rosas na paborito ng kanyang ina. Umupo siya sa isang batong upuan, huminga ng malalim, at pagkatapos, maingat na binuksan ang sula.
Ang sulat, kamay ni Castigo, ay magulo, malayo sa dating perpektong pagsulat ng isang aroganteng negosyante. Ang bawat salita ay tila isinulat ng may aatubili. Luningning, alam kong wala na akong karapatang tawagin kang mahal ko. 1 taon na ako dito sa loob. Sa 1 taon na yon, wala akong ibang ginawa kundi isipin ang lahat. Ang lahat, ang kasalanan ko sa'yo. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang nangyari. Ang sakit na idinulot ko sa'yo, sa pamilya mo, sa anak natin na hindi ko man lang nakita. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan, sa kasinungalingan. Pinaniwalaan ko ang sarili kong mga kwento hanggang sa hindi ko na makita ang katotohanan. Ang katotohanang ikaw ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. At sinayang ko ito. Hindi ako humingi ng tawad dahil alam kong hindi ko ito deserve. Isinusulat ko ito para sabihin sana maging masaya ka. Sana mapalaki mo ang ating anak na hindi katulad ko. Sana balang araw, kapag handa na siya, sabihin mo sa kanya na minsan, nagkaroon siya ng isang amang sobrang tanga. Patawad, Luningning. At paalam. Castigo. Pagkatapos basahin ang sulat, hindi umiyak si Luningning. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring saya. Ang tanging naroon ay isang malalim at payapang katahimikan. Ang Castigo na nagsulat nito ay hindi na ang lalaking kinasusuklaman niya. Siya ay isa na lamang anino ng nakaraan, isang multo na sa wakas ay natagpuan na rin ang sarili nitong kapayapaan sa gitna ng kanyang kaparusahan. Maingat niyang tiniklap ang sulat. Hindi niya ito itatago. Hindi rin niya ito pupunitin. Naglakad siya pabalik sa bahay at kumuha ng isang pusporo. Sa isang ligtas na lugar, sa hardin, sinindihan niya ang isang sulok ng papel. Pinanood niya itong dahang lamunin ng apoy. Ang mga salita ng pagsisisi ay nagiging abo at tinatangay ng hangin. Ito ang kanyang huling ritual, ang kanyang pagpapalaya. Hindi pagpapatawad para kay Castigo, kundi pagpapatawad para sa kanyang sarili, sa pagpayag niyang manatili sa isang madilim na lugar ng napakatagal. Habang ang huling piraso ng abo ay lumilipad, isang mamahaling sasakyan ang pumasok sa kanilang gate. Si Lacan, umuwi ng maaga mula sa opisina. Sa kanyang tabi sa passenger seat, may isang babae, si Attorney Evelyn Delisay. Sa loob ng 1 taon ang pagiging magkaibigan ng dalawa ay tila lumalalim. Isang bagong kabanata rin para sa kanyang kuya. Anong sinusunog mo? Tanong ni Lacan habang papalapit. Karga na ang tuwang si Amihan. Pangaalaala lang. Kuya, sagot ni Luningning. Isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Na pala, tungkol kay Silakbo, nakuha niya ang kanyang paghihigandi. Ang pamilyang Montreal ay nawala ng lahat. Ngulit ayon sa balita, si Silakbo ay iisa na lang ngayon. Namumuhay sa ibang bansa. Mayaman, ngunit walang pamilya, walang kaibigan. Isang reyna sa isang kaharyang walang laman. Sa huli, natagpuan din niya ang sarili niyang kulungan. Hapon na. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lala sa kalangitan. Naglakad silang tatlo, si Lacan, si Luningning, at si Amihan, patungo sa dalampasigan na nasa dulo ng kanilang lupain. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang mga alon. Masaya ka ba, Ning? Tanong ni Lacan. Tumingin si Luningning sa kanyang anak na masayang naglalaro sa buhangin. Pagkatapos ay sa kanyang kuya na laging nasa tabi niya.
Tumingin siya sa malawak na karagatan sa kanyang harapan, isang simbolo ng walang hanggang posibilidad. Hinaplos ng hanging amihan ang kanyang mukha. "Oh, kuya," sagot niya. Sa wakas, masaya na ako. Natagpuan na niya ang kanyang sariling luningning, ang kanyang liwanag, ang kanyang kislap. At sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makapagpapadilin dito. At diyan po, nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwento ng pagtataksil, sakit, at sa huli ng pagbangon at pag-asa. Ang aral po ng kwento natin ngayon ay simple lamang. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo pinipiling bumangon, magpatawad sa ating sarili at magsimulang muli para sa isang mas magandang bukas. Ang kapatawaran ay hindi para sa taong nanakit, kundi para sa kapayapaan ng sarili nating puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Luningning, o kung meron kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming pa-upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.